Sagutin natin yung tanong po ng isa nating follower. Ito po yung tanong niya about po to sa mga requirements. Ano po? Sir, paano kung nag-start na pero wala pang 1 month siguro, 2 to 3 weeks pa lang tapos umalis na, pwede pa kaya makuha requirements sa agency? Tulad ng diploma, original kasi andun sa kanila. Di na kasi kinaya sa work bilang lady guard. Okay. So isa siyang lady guard, isang ka-590 natin na lady guard na hindi kinaya yung trabaho. Siguro pressure or talaga namang minsan kasi may trabaho na parang hindi na makayaya sa mga lady guard. Ano, may mga ganun talaga kasi. So sa madalit salita, syempre kinuha yung original niya. So may conversation din kami ni Madam. Pwede pa daw ba makuha? Pwedeng pwede. Ang mga original natin na mga requirements, atin yan. Pag-aari natin yan. Kaya nga, kinuha nila yan, pag-iingatan yan, kasi mga original yan eh. Pero kasi mga agency talaga na kinukuha. Kumbaga, ano nila yan eh, yan yung pinaka-policy nila. Which is, wala tayong magagawa doon. Kasi nag-a-apply tayo, tsaka iingatan nila yan. Ang tanong dito is, pwede bang makuha na kahit ilang buwan ka pa lang, o halos linggo pa lang, 2 to 3 weeks, hindi mo na kinaya, siguro magre-resign na siya. Pwede yun. Kaya lang, during sa conversation namin, may utang siya. 22K yata ang utang na kailangan isettle. Hindi talaga marirelease po yan. Kaya kung minsan din kinukuha yung mga original nating mga requirements, kasi kung may mga utang talaga, hindi i-release yan hanggat hindi mo nasisettle yung kakulangan na damage mo sa agency. Yun. Kaya nga, kung papasok tayo sa mga ganyan, let's say mga original, ang technique natin gagawin ganito, turo ko lang sa inyo, ano po? I-photocopy ninyo. Kasi meron namang mga agency na hindi kumukha ng original, photocopy lang. So, madali kayo makatransfer. Despite meron kayong pagkakautang sa kanila, pwede naman nabayaran yun hanggang ma-release na. Di ba ngayon, kung mapapakiusapan naman si agency, nasusulat kayo ng kasunduan, pero siyempre, business yan, hindi rin natin maaalis sa isang agency na payagan kayo na kuhanin yung requirements tapos saka na lang babayaran. Minsan kasi, di ba, marami ding mga hindi sumusunod kaya tuloy ibang agency naghihigpit talaga. So, wala tayong magagawa. Daw tayo sasama ng loob sa agency. Kaya nga, kung sakaling papasok tayo sa ganyan, nakukuha ng original, una, magpa-photocopy kayo. And at the same time, tingnan ninyo kung gaano ba kahirap yung trabaho pag naandun na kayo. Kung meron kayong mga obligation na dapat munang isettle, tsagain muna ninyo. Kung talaga naman hindi mako-compromise yung health ninyo, yung oras ng trabaho nyo ba, kaya ba, tsaga lang. Pero kung talagang sa sarili hindi nyo talaga kaya, yun talaga. May option tayo. Kaya lang, you have to take the risk. Yun nga, hindi mabibigyan original. Paano kung wala kang photocopy? Paano kung makakapag-apply? Unless ma-settle mo yung 22. Or, kung may mga kaibigan naman kayo na talagang handang tumulong sa inyo, patulong kayo, manghiram kayo para ma-settle ninyo lahat yan and then ma-release nyo yung mga original mo, mag-apply ka na, and then hulug-hulugan mo na lang yung yung hiniraman mo. Maraming option. Sabi nga sa lahat ng problema, may solusyon yan. Yun yung pang gawin na lang natin kaysa naman ganyan. Kaya nga, sa trabaho sa security industry, lalo't yung mga first-timer, huwag niyong sasabihin na gwardiya lang. Hindi po ganun. Ihanda niyo yung sarili niyo. Sinasabi ko sa inyo yan. Sa mga follower natin na sumusubok maging security at naandyan na kayo sa trabaho ninyo, siguro tiyagain niyo lang. Huwag agad yung ang lit ng PC ninyo na buwan pa lang kayo dyan, ayaw niyo na. Alam niyo kung minsan hindi mo pa mahuhuli muna yung sistema dyan eh. Mga siguro buwan na 6 months pataas, yan. Pero yung mga 3-4 months, under ano ka pa niyan, adjustment ka pa eh. Di ba? Tinaiba natin kababayan, di ba? Somewhere pa sa mga ibang bansa sila pumupunta. Adjust talaga sila. Hindi po pwedeng hindi ko kaya, babalikan ng Pilipinas pala eh. Pag talagang nandun sila, tatapusin talaga yung kontrata kasi kontrata yan eh. Pag ang kontrata hindi mo natapos yan, ikaw magbabayad. May mga ganun eh. Di ba? Kaya tiyatiyagain talaga nila. Bakit hindi natin matis na sa Pilipinas tayo? Kaya nga ang lahat ng trabaho pinagtiyatyagaan niya. Siguro umabot ka na 6 months pataas, maintindihan na kung di mo talaga kaya, kung di ka sustainable. Kahit naman kaya natin, kung talaga namang toxic yung paligid mo, yeah, we have to consider those circumstances. Hindi naman ibig sabihin na laki ng sweldo mo, okay ka na, hindi yun eh. Dapat na tinitingnan natin dyan pag tayo naghanap ng trabaho, sustainable ba yung sahod mo? Despite, ganito lang yan. Nakakasurvive ka ba? Yan. And then, yung paligid mo, tingnan mo, baka mamaya, ang laki nga ng sweldo mo, pag pinumpit mo naman, yung stress mo sobra-sobra pa, pressure na pressure ka. Tingnan natin yan. Kailangan ang pinakadabis nating makita dyan, gusto mo ba yung trabaho mo? Diba? Kasi pag ginusto mo yung trabaho mo, mag-grow ka dyan. Pero yung hindi mo gusto na parang napipilitan ka lang, pwede pansamandali lang. Pero dapat ang peace mo, pag ikot mo, may mapupuntahan ka agad.
Huwag ka muna magre-resign na wala ka pang tatalunan. Kasi ang hirap nun eh. Yung bira ka agad ng resign, tapos ang tagal mong natenga, buwan, magkano lang ipon, o minsan wala pang ipon, mahirap na. Kaya kailangan na maging ano tayo, maging wise tayo sa lahat ng bagay. Lilipat ako magtatransfer, pero naghahanap ka na ng magpapasok na resume mo, mga ganyan. Ngayon, pag talagang pwede ka na, clear ka na, saka ka na magpapaalam ngayon. So sabihin mo doon, sir, po kasi nag-apply ako pero meron pa akong trabaho. Pero once na ma-hire niyo na po ako, bigyan niyo ako ng 10 days or 30 days, magpapail na po ako ng resignation. Ganun, nasa communication yan. Kaysa naman yung bigla kayong aalis or tumalong kayo sa trabaho, hindi pa kayo tapos sa kabila, may mga problema pa, huwag naman ganun. Gawin nating maayos. Yun nga, ano ba yung topic natin na karin, yung COE, marami pa rin kayong kukunin sa agency kung saan kayo nandun. Maganda yung pag-exit ninyo, maayos na maayos. Kasi pwedeng tawagan niya ng ibang agency na in-applyan mo or ng company na in-applyan mo kung saan ka nang galing. Pag tinawagan niya, kapag may red flag ka doon, wala na. Magkakaproblema ka dyan. So, dapat maayos, clear. Okay? So, maraming salamat po. I hope nakatulong po ito dun sa nagtanong sa atin. Ganun lang, tiyagain nyo lang niya, walang imposible. Makakabayad din tayo. Maraming salamat. Ingat po palagi and God bless po.